Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia, ang inyong lingkod, para maghatid na naman ng panibagong kwento sa inyo ngayong panibagong umpisa ng ating linggo. Hello po, kumusta kayong lahat? Sa mga hindi ko po nabati nung birthday nila, anniversary nila, monthsary nila, o kung anumang occasion na meron sila, pasensya na po at medyo advance ang ating mga recordings ngayon. Natatakot na tayong maubusan, natatakot na tayong matapos ang mga linggo o araw na wala tayong upload. Sana nga mapanindigan natin itong mga advanced recording na ito. And syempre, hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga dati pa nating subscribers na araw-araw pa rin na nakatutok sa atin. Hello po, maraming thank you sa inyo. Wala talagang pagsidla ng pasasalamat na nandito sa aming mga puso dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta. And syempre, sa mga bago nating subscribers, hello din. Sana magustuhan nyo dito, sana magtagal kayo dito, at sana dito na kayo palagi araw-araw. Charot. Anyways, hello po sa ating mga commentators. Syempre, bilang pasasalamat sa inyo, ito po ang aking mumunting handog sa inyo, kundi basahin ang inyong mga pa-shoutout, syempre ang inyong mga komento. Hi kay Mac Jervy, maraming salamat sa iyo. Hello rin kay Mila Imperial. Hi Mila. Hi din kay Noemi Ramos. Thank you so much din. G. Mercadejas, maraming salamat. Yabs ko! Hi Yabs ko! Thank you so much sa iyong pagkikinig. Syempre sa mga construction workers natin dyan. Sa may Guevara, La Paz, Tarlac, maraming thank you sa inyo. Eva Gipon. Hi Eva. Parang unang beses kong nabasa yung pangalan mo. Maraming salamat. Hello rin kay Christine TV 8501. Thank you so much sa inyo. Hello din kay Rose Kalang, maraming salamat sa iyong pakikinig, especially sa ating mga OFWs dyan sa may Kuwait. Hello sa inyo, maraming thank you. Admin PCDC, maraming salamat. Hello raw sa HR nila na si Papa John Mercado, Prince Eli Roda, at ang nag-iisang Mama Giselle ng admin. Hello po sa inyo. At ang OIC nila na si Mampe. Maraming salamat Mampe sa iyong pakikinig. Thank you so much po. And syempre hello rin kay Jack Palalios. Maraming salamat Sir Jack, or babae ka ba? Parang Jacqueline kasi babae yung kaniyang profile picture. Hi din kay Jeanette Ramos. Maraming thank you sa iyong pakikinig and happy 21st birthday, Jersey Lian Ramos. Ayun, happy birthday sa iyo. Maraming salamat at ikaw ay nakikinig dito sa ating programa. Hello rin kay Rona Bautista. Maraming thank you sa iyo. Shumi 9688. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Christy Dimitrial. Maraming salamat din sa araw-araw mong pakikinig. Hi din sa mga taga Kuwait. Ayun, wala siyang pangalan pero taga Kuwait raw siya. Mary Sanapan, maraming salamat sa iyo. Joanne Bilio Silio, thank you so much. Josephine Mapalad, Talia Bacornay, maraming salamat Talia. Sabi niya, mabilis raw talaga ang karma. Hindi naman oras-oras, araw-araw mabilis yung karma. May paminsan-minsan po na yung karma ay hindi masyadong mabilis. May paminsan-minsan na yung karma ay inaatake ka sa mga oras at panahon na hindi mo talaga inaasahan. May mga ganon. SP Amor Groyal, maraming salamat. Jerna Quizon, thank you din. Dino Ishmael, thank you Dino. Hello rin kay Chazi Chai, maraming salamat kay Nelson Domingo and happy 2nd anniversary. Mahal na mahal ka raw ni Angelica Runsang. Ayun. Nung May 16 pala ang kanilang anniversary. Happy anniversary sa inyo. Naway magtagal pa kayo ng mahabang panahon. Jonalyn Cabrera, maraming salamat. Lily Monar, thank you. Mary Molina, at sa lahat po ng nakikinig sa atin, thank you so much po talaga dahil wala kayong sawa sa pagsuporta dito sa ating YouTube channel. At syempre, bilang pasasalamat, eto na po ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Bakit nga ba may mga pag-ibig na hindi itinadhana? Bakit nga ba kung sino pa ang taong mahal na mahal mo ay hindi mo maaangkin ng buo? Kasalanan ba
ang gumawa ng isang bagay para maging masaya? Paano kung ang bagay na iyong gagawin ay may iba palang masasaktan at may mga buhay na masusugatan? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat at sana po nasa mabuti kayong kalusugan pati na rin ang mga tagapakinig nitong inyong programa. Mama Mia, alam ko po na ang babaeng paghahandugan ko ng aking kwento ngayon ay nakikinig sa inyo araw-araw. Kaya naman dito ko po gustong ibahagi sa kanya ang lahat ng aking nararamdaman. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Jomar. Isa po sa mga masusugid niyong tagapakinig. Ang totoo niyan, maraming kwento na akong napakinggan sa inyo na talaga namang tinamaan talaga ako ng husto. Para inyong maintindihan ay simulan natin ang aking kwento nung makilala ko si Gina. Si Gina, Mama Mia, ay isang babaeng nakilala ko nung college ako. Maganda siya, mabait at matalino. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay nagustuhan ko na talaga ang kanyang pag-uugali. Isang bagay, Mama Mia, na talagang gustong-gusto ko sa isang babae. Ako po pala ay isang lalaki na tapat kong magmahal. Isang lalaki na walang ibang gustong gawin kundi pasayahin ang babaeng kanyang iniibig. Kaya naman nung maramdaman ko na mahal ko na si Gina ay sinubukan ko siyang ligawan. Pero bago pa ako makaporma sa kanya ay nauna na po ang isa naming schoolmate at naging silang dalawa. Masakit po sa akin yun. Masakit na hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na umamin kay Gina ng tunay kong nararamdaman. Mahal ko po talaga kasi si Gina, Mama Mia, at ayoko po na mapunta siya sa iba. Pero ano nga bang magagawa ko? May mahal na siyang iba at may karelasyon na siya. Kaya naman nakontento na lang ako na sa malayo ko siya mamahalin. Hanggang isang araw ay si Gina na mismo ang lumapit sa akin. Hello, Jomar. May ano ka na ba? May kagrupo ka na ba dun sa isa nating project? Tanong niya. Meron na pero kulang kami ng isa. Sagot ko naman. Ang totoo niyan ay talaga namang akin pong pinipigilan ng sarili ko na ipakita sa kanya na nanginginig at kinakabahan ako nung lumapit siya sa akin. Talaga? Wala pa kayong isang kasama? Pwede bang ako na lang? Wala kasi ako nung nagkagrupo-grupo yung mga kaibigan ko eh. Kaya ako yung naiwan, sabi niya. Umabsent kasi siya nung araw na in-announce yung project namin, Mama Mia, kaya naman wala siya doon. Nagpasalamat na rin ako dahil kulang kami at naipasok ko si Gina. Ang totoo niyan ay tuwang-tuwa ang mga kasamahan ko sa project dahil alam nilang matalino si Gina at makakatulong ito sa aming proyekto. Pero ang sa akin naman, Mama Mia, ay hindi lang talaga proyekto ang panahon na yun. Panahon yun para makasama ko ang babaeng lihim kong minamahal. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, ay yun pala ang magiging simula ng pagiging close naming dalawa. Ako ang laging nilalapitan ni Gina sa tuwing meron siyang tanong sa project. At kapag naman meron siyang bagong na-research o meron siyang bagong information, ay sa akin rin niya unang sinasabi. Kaya naman naging close talaga kami. Hanggang sa matapos na ang proyektong yon. Nalungkot talaga ako nung naipasa na namin ang aming final paper dahil ang akala ko ay mawawalan na rin ako ng panahon para makasama ang babaeng mahal ko. Pero Mama Mia, isang araw habang nasa kantin ako ay gulat na gulat ako nung may tumakip na mga kamay sa aking mga mata. Uy, sino to? Naman, ginugulat pa ako eh. Hulaan mo, sabi niya. Alam mo ba, Mama Mia, parang lumabas ang kaluluwa ko sa aking katawan nung marinig ko ang boses na yon. Kahit hindi ko pa siya nakikita, alam kong boses yun ni Gina. Talaga namang kinilig ako. Akala ko talaga noon babae lang ang kinikilig ng ganun kagrabe, pero sobra naman akong kinilig nung ginawa sa akin yun ni Gina. Gina? Ay, ang daya, ba't mo alam na ako yun?
Tanong niya nung pinakawalan na niya ang aking mga mata at umupo na siya sa tabi ko. Kasi kilala ko yung boses mo eh. Buti ka pa, kilalang kilala mo ako, sabi niya. Uy, bakit ka biglang nalungkot? May nasabi ba akong mali? Tanong ko naman nung makita ko na medyo lumungkot ang kanyang mga mata. Wala. Sabi ko, buti ka pa. Nakikilala mo ko. Bakit? Sino bang hindi nakakakilala sa'yo? Yung boyfriend ko. Hindi niya alam kung anong gusto ko. Hindi niya alam kung anong magpapasaya sa akin. Lagi na lang niya akong sinasaktan eh. Lagi na lang niya akong binabaliwala. Ganun ba? Siguro busy lang sa pag-aaral yun. Hindi ba graduating naman yun? Oo, graduating na nga siya. Pero hindi ba kahit gaano ka man ka-busy, kung talagang mahal mo ang isang tao, pagbibigyan mo naman ito ng panahon, paglalaanan mo ng oras. Pero sa amin kasi parang wala na siyang oras sa akin. Uy Gina, huwag ka ngang mag-isip ng ganyan. Baka busy lang talaga yung tao. Pagtatanggol ko pa dun sa boyfriend niya. Ang totoo niyan ay gustong-gusto ko talagang siraan nung mga panahon na yon yung boyfriend niya. Gusto kong sabihin kay Gina na siguro hindi talaga siya mahal nung lalaki. Na siguro may nahanap na itong iba. Na siguro hindi na siya nagpapa-excite sa relationship nila. Pero ayokong magmukhang abangers. Ayokong magmukhang masama dahil alam ko, Mama Mia, na kapag mahal na mahal mo ang isang tao, kahit ano pa mang pangit na sabihin ng iba ay hindi mo yun makikita. Kahit ano pang pangit na mga salita ang iba tungo sa kanya ay ipagtatanggol at ipagtatanggol niya ang taong minamahal niya. Kaya naman ginamitan ko siya noon ng reverse psychology. Talaga? Ikaw ba kung busy ka? Hindi mo ba bibigyan ng oras ang girlfriend mo? Well, iba naman ako. Iba rin siya. Hindi mo naman pwedeng ikumpara ang bawat tao, hindi ba? Alam mo, napakalalim mong magsalita. Akala ko nga noon, Jomar, happy-go-lucky ka. Pero ngayong nakausap kita ng masinsinan, nakita kong napakalalim mo palang tao. Simula ngayon, kaibigan na kita ha? Simula ngayon, best friend na kita, sabi niya. Para siyang bata nung sabihin niya ang mga katagang yon. Ako naman ay natuwa, Mama Mia, dahil kahit sa ganung paraan ay mapalapit man lang ako sa babaeng aking minamahal. At yun nga ang nangyari, naging close nga kaming dalawa ni Gina. Halos araw-araw na kaming magkasama. Araw-araw na rin niya akong inaantay at pinupuntahan sa aking classroom kapag may mga subject na hindi kami magkaklase. Uy pre, magkaano-ano kayong dalawa ni Gina? Hindi ba boyfriend pa niya yung dati niya? Oo, sila pa pero wala naman kami ni Gina, magkaibigan lang naman kami. Sabi ko. Talaga? Bakit iba yung titig mo sa kanya? Ano ka ba naman? Huwag mo ngang bigyan ng maling kahulugan yung pagiging close namin. Siguro wala kang kaibigang babae no, kaya ka ganyan. Palusot ko noon sa kaibigan ko. Ang dami-dami pang pangangansyaw at syempre pagtatanong na natanggap ko mula sa ibang tao. Lalong-lalo na yung mga tao na nakakahalata ng nararamdaman ko kay Gina noon pa man. Pero lagi akong nagde-deny, Mama Mia. Hanggang isang araw, tumawag sa akin si Gina. Linggo yun at walang pasok kaya nasa bahay lamang ako at nanonood lang ng NBA. Nung biglang mag-ring ang phone ko ay hindi ko yun pinansin dahil akala ko ay ang mama ko na naman at nangungulit na sumunod ako sa kanila sa simbahan. Pero Mama Mia, nung makita ko ang pangalan ni Gina sa screen ay dali-dali akong bumangon at halos magkandarapa pa ako para sagutin ang cellphone ko. Hello, Gina? Hello, Jomar? Pwede ba kitang makausap? Oo, bakit? Anong problema? Pwede bang sa personal? Nasaan ka ba? Tanong ko. Sinabi niya ang lugar, Mama Mia, kung nasaan siya. Isa yung parke na hindi masyadong matao sa lugar namin. Pinili pa niya yung isang malaking puno na wala talagang masyadong nagpupunta doon dahil marami ang nagsasabi na meron daw doong multo o engkanto. Alam ko namang hindi totoo yun. Kaya dun ako pumunta at inaantay ko si Gina. Ilang sandali pa, pagkadating ko ay dumating na rin siya.
Mugto ang kaniyang mga mata. Mama Mia, hindi ko alam pero agad ko siyang niyakap kahit hindi ko pa alam kung ano ang kaniyang problema. Yumakap na rin siya sa akin at napahagulgol. Anong problema, Gina? Jomar, wala na kaming dalawa. Sabi niya. Ano? Anong nangyari? Tanong ko naman. May iba siya, Jomar. Nahuli ko siya. May iba siyang babae. Tama nga ang sinabi ko sa iyo noon. Hindi na niya ako mahal. May iba na siya. Bakit? Nanloloko siya sa'yo? Niloko ka niya? Oo, Jomar eh. Tarantado palang lalaking yun eh. Nasaan ba yun at bubugbugin ko? Sabi ko. Mama Mia, hindi ko naman siya napasaya kahit pagbibiro lang ang pagkasabi ko noon. Lalo lang siyang naiyak kaya niyakap ko na lang siya. Pagkatapos niyang mahimasmasan ay kwento niya sa akin kung paano niya nahuling may iba yung kanyang lalaki, yung kanyang boyfriend. Ang sabi niya ay may nakapagsabi raw na may kasama daw ito laging babae at laging hinahatid nito sa isang boarding house sa likod ng aming paaralan. At yun nga, sinundan ni Gina pero wala raw siyang nahuli. Kaninang umaga raw nung bibili siya ng pandesal ay naisip niya raw na doon bumili sa likod ng paaralan kahit medyo malayo yun sa kanyang tinitirhan. At doon nga niya nakita, Mama Mia. Lumabas sa isang boarding house ang boyfriend niya kasama ang isang babae at naghalikan pa talaga ang dalawang ito sa may gate ng boarding house. Kaya naman sinugod niya raw yung babae. Pero Mama Mia, mas ipinagtanggol daw ng kanyang boyfriend yung babae nito kaysa sa kanya. Siya pa raw ang tinawag na eskandalosa. Siya pa raw ang tinawag na walang modo at doon din ay nakipaghiwalay ito sa kanya. Kaya raw napakasakit para sa kanyang mga nangyari. Nasaktan din ako para kay Gina. Hindi ko akalain na masasaktan siya ng ganoon dahil sa isang lalaki. Pero pinangako ko sa kanya na malalagpasan niya rin ang lahat ng sakit. Na malalagpasan niya rin ang panloloko ng kanyang boyfriend. At mula nga noon ay mas naging close kaming dalawa. Lagi kong sinisigurado na maayos ang kalagayan ni Gina. Lagi ko rin siyang sinusundo, Mama Mia, para masiguradong pumapasok siya sa klase. Hanggang sa unti-unti ay nakita ko na rin ang mga ngiti sa kanyang mga mata. Ang mga ngiti sa kanyang mga labi. Kaya naman naisip ko noon na baka okay na siya. Pagkatapos ng isang taon, mula nung maghiwalay sila ng boyfriend niya ay hindi na pa nagkaroon ng ibang lalaki sa buhay si Gina. Tinanong ko pa siya noon kung bakit hindi pa siya nagmamahal ulit. Actually, may mahal na ako eh. Pero hindi ako sigurado kung mahal niya rin ako. Sabi niya. Hindi ko alam pero para akong binuhusan noon ng malamig na tubig. May pakiramdam kasi ako na ako ang tinutukoy niya. Pero ayoko namang mag-assume, Mama Mia. Ayokong isipin niya na sinasamantala ko ang kahinaan niya. Kaya naman pilit ko pa ring itinatago ang nararamdaman ko. Hanggang sa isang araw, biglang tumawag sa akin si Gina. Sabi niya meron daw siyang sasabihin. Bakit, may bago ka ng boyfriend? Tanong ko. Malalaman mo. Halika nga, punta ka rito. Sa boarding house ko, sabi niya. Pumunta naman ako doon, Mama Mia. Pero pagdating ko doon, nung buksan niya ang pintuan ay nagulat ako dahil meron pa siyang pa-set up na dinner. Uy, ano to? Bakit may paganito? Huwag mong sabihing mag-aasawa ka na. Ano to, formal announcement? Tanong ko. Hindi no, pero may announcement ako sa iyo mamaya. Pero kumain ka muna. Kumain kami ng niluto niyang spaghetti at fried chicken. Naku, napakasarap. Mas masarap pa yata to kaysa dun sa mga fast food eh. Talaga? Tanong niya. Oo, napakasarap talaga. Alam mo, pwede ka nang mag-asawa. Paano naman ako mag-aasawa kung hindi mo ko gusto? Mama Mia, halos mabilaukan ako sa kinain ko noong spaghetti at nalulun ko pa ang isang buong hotdog. Isang buong slice ng hotdog, Mama Mia. Ano? Pakiulit nga yung sinabi mo?
Narinig mo naman bakit gusto mo pang ulitin ko? Tanong niya. Please, sige na, hindi ko masyadong narinig Baka mali yung pagkarinig ko. Baka masira pa yung friendship natin. Doon ay biglang lumaki ang mata niya at tinignan niya akong mabuti. Ibig mong sabihin, pareho tayo ng nararamdaman, Jomar? Gina, mahal mo rin ba ako? Seryoso kong tanong sa kanya at nung sinabi niyang oo ay hinawakan ko ang mga kamay niya. Mahal din kita, Gina. Mula nung una kitang makita ay nagkagusto na agad ako sa'yo. Kahit hindi pa tayo close noon, ay crush na talaga kita. Pinipigilan ko lang ang sarili ko. Pinipigilan ko dahil hindi ko gusto na makasira ng relasyon nyo ng boyfriend mo. Jomar, aaminin ko. Aaminin ko na noon ay nakikita lang kita bilang kaibigan. Pero habang tumatagal, ay minamahal na kita. Kaya nga ako gumawa ng ganito Kasi ang plano ko umamin sa'yo. Kapag hindi pareho yung nararamdaman natin, iiwasan kita para makapag-move on ako. Tumawa ako, Mama Mia, tsaka tumayo at pinuntahan siya at pinatayo rin at niyakap ko ng mahigpit. Napakasaya ko. Pasensya ka na kung ikaw pa ang naunang magtapat sa ating dalawa ha. Kasi natatakot akong masira kung anong meron tayo Natatakot ako na baka bumalik tayo sa pagiging stranger. Ayoko nun. Gusto kitang bahagi ng buhay ko. Kaya kahit kaibigan lang, tinanggap ko. Pero ngayon na sinabi mong mahal mo rin ako, hinding-hindi ko palalagpasin ang pagkakataong to, Gina. Araw-araw kong ipaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Mama Mia, niyakap ko si Gina at hinalikan. Siya rin naman ay humalik din sa akin. At ang halik na yun ay lumalim ng lumalim. Mama Mia, hindi ko alam, pero nung maramdaman ko na walang pagtutol sa side ni Gina, ay hinawakan ko na ang kanyang dibdib. Pero hindi pa rin siya umangal. Hindi siya tumutol, Mama Mia. Bagkus ay umungol lang siya at niyakap pa ako. Ibig sabihin, gusto niya rin ang ginagawa ko. Mama Mia, hinalikan ko pa siya, palalim ng palalim hanggang sa inilipat ko na ang mga labi ko sa kanyang mga leeg. Pagkatapos ay may ibinulong ako sa kanyang tenga. Pigilan mo ko kung hindi mo gusto ang mga nangyayari, sabi ko. Pero Mama Mia, hindi niya ako pinigilan. Umungol lang siya. Ilang sandali pa na nasa leeg lang niya ako at hindi bumababa dahil ayokong matukso ng tuluyan. Pero siya naman ang bumulong sa akin. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa akin, Jomar. Papayag ako. Susuklian ko lahat ng ibibigay mo sa akin ngayong gabi. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ewan ko ba pero biglang sumaludo, hindi lang ang pagkalalaki ko kundi maging lahat ng balahibo ko sa katawan. At Mama Mia, mabalbon talaga akong tao. Kaya naman pagkatapos niyang sabihin yun ay sinunggaban ko na ang kanyang dibdib. Hinubaran ko rin siya ng kanyang mga damit. Siya na rin ang naghubad sa akin. Pagkatapos ay inaya niya ako sa kama. Nung makita kong merong 2 kama na double deck doon, ay bigla ko siyang pinigilan. Paano kung dumating ang mga boardmates mo? Hindi darating yun, may party daw sila. At wag kang mag-alala, nakalak naman yung pintuan, sabi niya. Nawala ang lahat ng inhibitions ko sa aking katawan. Nawala lahat ng pagpipigil ko. Nanggigil ako lalo kay Gina, Mama Mia. Kaya naman itinuloy ko na ang binabalak ko. Tulad nga ng sabi ni Gina, lahat ng binigay ko sa kanya nung gabing yun ay sinuklian niya ng mas intense pa. Lahat ng halik, sinuklian niya ng halik. Lahat ng hawak, haplos, lahat yun, Mama Mia. Pinaligaya ko si Gina at pinaligaya niya rin ako. Buong magdamag kaming nagsalo ng aming pag-iibigan. Hindi ko alam pero ganun pala ang magiging celebration namin sa unang araw na naging kaming dalawa. Unang gabi pala. Mama Mia, madaling araw na nang umalis ako ng kaniyang boarding house. Pero bago pa man ako makalayo ay tumawag na siya sa akin. Nagpasalamat dahil
Pinaramdam ko raw sa kanya kung gaano siya ka-espesyal bilang isang babae. Mama Mia, sinabi ko sa kanya na araw-araw kong gagawin yon. Araw-araw kong ipaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal at kung gaano siya ka-espesyal. Masayang masaya akong umuwi nung umagang yon. Galit na galit naman ang mama ko dahil ang tagal ko raw umuwi. San daw ako nanggaling? Nagpalusot na lang ako na meron kaming project na ginawa ng mga kaklase ko. Pero Mama Mia, alam kong hindi naniwala ang mama ko dahil nakita niya raw ang kakaiba kong ngiti. Para raw akong nanalo sa loto. Kahit ano pa ang bunganga niya ng umagang yon ay wala talagang nakasira ng mood ko. Ganun pala kapag in love ka at alam mong in love rin sa'yo ang taong mahal mo. Lahat pala Mama Mia ay kaya mong palagpasin. Kahit yung pagsisigaw, pagmumura o kung ano paman. Masayang masaya lang ako nung araw na yon. At mula nga noon, araw-araw ko ring pinaparamdam kay Gina kung gaano ko siya kamahal. Araw-araw kong pinapakita sa kanya ang pagiging espesyal niya. At ganun din naman siya sa akin, Mama Mia. Ang totoo niyan ay tinagurian nga kami sa school na perfect couple. Ang sweet-sweet daw namin. Kahit saan kami magpunta ay sumusunod ang mga langgam sa pagiging sweet namin sa isa't isa. Mama Mia, halos linggo-linggo din kung magtalik kami ni Gina. Pumupunta kami sa motel, kung minsan ay nag-a-adventure din kami sa mga pampublikong lugar. Kahit nga sa loob ng jeep, Mama Mia, ay nasubukan na namin ang maghipuan ng aming mga private parts. Gabi naman yon at medyo madilim sa jeep. May mga bags din na nakapatong sa aming mga kandungan. Kaya sigurado ako na walang nakapansin na may nangyayari sa ilalim ng bag. Pero Mama Mia, may paminsan-minsan na hindi napipigilan ni Gina na kagatin ng aking balikat, lalo na nung nilalaro ko na ang kanyang private part. Marami kaming mga karanasan ni Gina. Marami siyang ipinaranas sa akin na sa kanya ko lang talaga naramdaman. Yung excitement, yung kilig, yung pagmamahal at yung pag-aalaga. Sobra-sobra. Mama Mia, ina-imagine ko na noon na siya na ang babaeng makakasama ko sa mahabang panahon. Na siya na ang babaeng pakakasalan ko. Na siya na ang babaeng ihaharap ko sa altar. Ang hindi ko alam ay hindi pala pang matagalan ang magiging relasyon naming dalawa ni Gina. Isang araw ay napansin ko na lang na mukhang matamlay siya. Akala ko noon ay may sakit siya. Ang totoo niya, naisip ko nga baka buntis siya. Natakot ako pero hindi naman po ako tatalikod sa responsibilidad kung sakali. Masaya naman ako kung mabubuntis ko siya dahil paninindigan ko naman yon. Pero Mama Mia, nung tinanong ko siya kung anong problema ay bigla siyang nagalit sa akin. Ano bang problema? Tanong ko. Bakit ba ang kulit mo? Kanina ka pa. Sabi ko nga wala, di ba? Pwede ba tigilan mo muna ako? Iwasan mo muna ako please. Naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Mama Mia, pagkasabi niya noon ay naisip ko talaga na baka buntis siya. Baka galit siya dahil buntis siya. Kaya naman inintindi ko siya. Iniisip ko na lang na siguro eto na talaga ang panahon para maramdaman ni Gina ang pagmamahal ko. Kahit na ayaw niya sa akin ay binilhan ko pa rin siya ng snacks. Buong linggo na gano'n ang mood niya sa akin, Mama Mia. Hindi niya ako masyadong kinakausap. Kapag tinatawagan ko siya ay hindi siya sumasagot. Kapag naman tinetext ko siya ay wala ring reply. Kapag naman nasa school at tilalapitan ko siya ay hindi rin niya ako pinapansin. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na talaga natiis at kinumpronta ko na siya. Gina, may problema ba tayo? Ano bang problema mo? Bakit ka ganito? Tanong ko. Wala tayong problema pero ako meron. Bakit? Anong problema mo? Buntis ka ba? Ano? Ba't mo naman naisip na buntis ako? Tanong niya. Kasi bigla ka nalang naging ganyan eh. Isang linggo ka ng ganyan. Baka ako ang pinaglilihian mo. Hindi ako buntis, Jomar, at malabo akong mabubuntis dahil nagpipills ako. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Hindi ko naman kasi alam na nagtitake pala siya ng pills.
Pero naisip ko matalino talaga siyang babae. Ayaw niyang mabuntis dahil ayaw niyang masira ang kaniyang kinabukasan. So kung ganun, ano palang problema? Tanong ko. Jomar, maghiwalay na tayo. Ano? Bakit naman? Bigla akong nataranta sa narinig ko, Mama Mia. Bigla akong hiniling sa Diyos na sana panaginip lang ang mga narinig ko. Pero hindi dahil inulit niya. Maghiwalay na tayo, Jomar. Wala nang patutunguhan ang relasyon na ito. Gina naman, please, huwag ka namang ganyan. Basta, nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Nasa sayo na yan kung ayaw mong pumayag. Pagkatapos niyang sabihin yun ay tumayo siya at akmang aalis na. Pero hinawakan ko siya at nagmakaawa pa ako sa kanya. Kaya lang, Mama Mia, itinaboy niya ako. Itinulak niya ako palayo at saka nagmamadali rin siyang lumakad palayo sa akin. Iyak ako ng iyak nung gabing yun. Tinatawagan ko siya pero hindi niya ako sinasagot. Tinitext ko siya, Mama Mia, pero walang reply. Hanggang sa nakatulugan ko na lang ang aking pag-iyak. Hanggang sa nakatulugan ko na lang ang sakit na aking nararamdaman. Kinaumagahan nung magising ako ay wala akong ibang iniisip kundi siya. Agad kong binuksan ang cellphone ko at tinawagan ko siya pero out of coverage area na ang kanyang cellphone number. Dun, Mama Mia, ay bigla akong nataranta. Dali-dali akong bumangon. Ni hindi pa ako nakapagmumog o nakapaghilamos. Agad na akong lumabas ng bahay, pumara ng jeep at pumunta na sa boarding house ni Gina. Pero pagdating ko doon, Mama Mia, ay ang kanyang mga ka-boardmates na lang ang naabutan ko na ang iba ay nagmamadali na para pumasok. Nasaan si Gina? Nakapasok na ba? Wala na eh. So pumunta ng school? Tanong ko. Hindi. Wala na si Gina. Kahapon pa niya hinakot yung mga gamit niya. At mga damit. Talaga? Bakit saan siya pupunta? Di namin alam. Wala rin namang sinabi. Basta na lang nagpaalam na hindi na raw babalik dito. Mama Mia, tinawagan ko ng tinawagan si Gina. Pero hindi talaga siya sumasagot. Wala talagang nagri-ring, Mama Mia, dahil out of coverage area na. Tinext ko siya ng tinext pero wala rin. Ilang araw akong naghintay. Iyak ako ng iyak at mukmuk ako ng mukmuk. Pumapasok naman ako sa eskwela pero wala doon ang isip ko. Habang nagle-lecture yung aming professor, Mama Mia, ang isip ko ay lumilipad papunta kay Gina. Nasaan na kaya siya? Ano na kayang nangyari sa kanya? Ano kaya ang problema niya kung bakit bigla na lang siyang nakipaghiwalay sa akin at bigla na lang siyang aalis sa boarding house? Hindi na rin siya pumapasok ng klase. Hanggang sa isang araw ay naisip ko na puntahan ang registrar namin, Mama Mia. Tinanong ko kung formal bang nag-drop si Gina sa kanyang mga subject. At sinabi nga ng registrar na oo. Last week pala raw, o 1 week before siya umalis ay nag-drop na raw si Gina sa mga subjects niya. Mama Mia, dun talaga ako labis na nagtataka. Ano kayang problema ni Gina? Ano kayang pinagdadaanan niya? Bakit bigla-bigla na lang siyang nangiiwan sa ere? Pero kahit ang dami-dami kong tanong sa puso at isip ko ay wala namang makakasagot sa tanong na yun kundi siya. Pero paano naman niya sasagutin yon kung wala siya, Mama Mia, at kung hindi siya nagpapakita sa akin? Ilang linggo pang dumaan. Masakit na masakit ang aking nararamdaman pero pinipilit kong mag-move on. Pinipilit ko po na ipagpatuloy ang buhay ko. Hanggang sa makagraduate na ako ng college. Buti na lang talaga at hindi tuluyang nasira ang kinabukasan ko, Mama Mia, at naitawid ko pa rin hanggang sa makagraduate ako. Doon ko naisip nakakalimutan ko na si Gina. Isa na lang siyang alaala sa akin. Hindi ko na lang babalikan lahat ng mga masasaya naming alaala at lahat ng mga masasakit. Ituturing ko na lang na leksyon siya ng buhay ko. At nung nag-apply ako ng trabaho ay swerte naman na agad akong natanggap. Dito ko rin nakilala ang babaeng minahal ko, Mama Mia. Itago na lang natin siya sa pangalang Michelle.
Si Michelle po, Mama Mia, ay isa sa mga katrabaho ko. Mabait siya, mahinhin, pero medyo may pagkamaldita pala kapag nakilala mo na ng personal at medyo pala magaslaw din kung kumilos. Maganda si Michelle. Hindi man kasing ganda ni Gina pero maganda rin siya. Hanggang sa isang araw ay nakita ko na lang ang sarili kong tinutukso na ng mga kasamahan namin sa kanya. Kami kasing dalawang parehong single noon. Wala raw relasyon si Michelle at magdadalawang taon na itong single. Ako naman, Mama Mia, ay ganun din. Magdadalawang taon na walang karelasyon. Hindi na kasi ako nag-attempt na makipagrelasyon mula nung iwanan ako noon ni Gina. Mama Mia, hanggang sa unti-unti kong nararamdaman na ang pangangansyaw at ang pagbibiro ng mga kasamahan namin ay ikinakakilig ko na. Parang naglulook forward na ako sa araw-araw na pumasok ng trabaho para makita si Michelle. In short, ay naging inspirasyon ko siya. In short, ay minahal ko na rin siya, Mama Mia. Kaya naman, nung company outing namin ay doon ako umamin sa kanya ng aking nararamdaman. Sigurado ka ba talaga dyan? Baka nagbibiro ka lang, baka nadadala ka lang sa pangangansyaw ng mga kasamahan natin. Sabi niya. Hindi, Michelle. Sigurado ako sa nararamdaman ko. Actually, 2 linggo ko nang nararamdaman to eh. 2 linggo ko nang inacknowledge sa puso ko na mahal kita. Pero sinigurado ko muna dahil ayokong masaktan ka. At ayoko ring masaktan ako sa dulo. Pero kung hindi mo ako gusto, ayos lang naman. Sabi ko. Sinong may sabing hindi kita gusto? Matagal na kitang gusto. Una pa lang kitang nasilayan. Gusto na kita, Jomar. Mahal na kita. Ibig sabihin ba niyan tayo na? Oo, tayo na. Basta wala nang bawian na, sabi ko. Mama Mia, mas lalo pang kinilig ang mga kasamahan namin nung nalaman nila na kaming dalawa na ni Michelle. Ang sabi nila ay bagay na bagay daw kami. Magaling namang girlfriend si Michelle, Mama Mia. Mabait din siya. At syempre pinapakita niya rin sa akin sa araw-araw kung gaano niya ako kamahal. Mama Mia, aaminin ko na nung una ay nag-aalinlangan talaga akong pumasok sa isang relasyon. Natakot kasi talaga ako sa nangyari sa amin noon ni Gina. Ayokong mangyari yun. Sinabi ko kay Michelle lahat ng pinagdaanan ko. Sinabi ko kay Michelle lahat ng sakit na nararamdaman ko. Mama Mia, naunawaan naman niya ako. Ang sabi niya maging siya raw ay nasaktan na rin ng husto ng dahil sa maling pagmamahal. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita iiwanan. Hinding-hindi ko gagawin sa'yo ang ginawa sa'yo ng ex mo, sabi niya. 1 buwan matapos maging kami ay binigay na ni Michelle sa akin ang kaniyang sarili. Mama Mia, hindi man siya kasing galing ni Gina sa kama, pero nakikita ko naman at nararamdaman ko naman ang pagmamahal niya sa tuwing nagniniig kaming dalawa. Nararamdaman ko naman ang pag-ibig niya. Kaya naman sinabi ko noon sa sarili ko, si Michelle na ang babaeng para sa akin. Hanggang sa araw-araw na halos na may nangyayari sa amin. Hanggang sa inaya ko na siyang mag-live-in kaming dalawa. Pasensya ka na pero hindi papayag yung parents ko na mag-live-in tayo. Sabi niya. Talaga? Sayang naman. Pero hindi ko na lang pinilit. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay sinabi sa akin ni Michelle na nagdadalang tao siya. Masayang masaya ako noon. Masaya ako na malaman na magiging ama na ako. Agad naming pinaalam sa aming mga magulang ang nangyari at ang aming sitwasyon. Wala naman silang naging pagtutol. Kahit na medyo disappointed ang mga magulang ni Michelle ay pumayag naman sila na magpakasal kaming dalawa. Mama Mia, wala pang 2 buwan ang tiyan ni Michelle nung ikinasal kaming dalawa sa simbahan. Tuwang-tuwa naman ang papa ko. Nag-iisang anak lang kasi ako, Mama Mia. Dati ay gustong-gusto niya raw na sundan pa ako pero hindi na kinaya ng mama ko dahil matanda na sila nung nag-asawa silang dalawa. Kaya naman, iminungkahi ng papa ko na dun kami tumira sa bahay nila. Nakita ko naman na tanggap at mahal ng mga magulang ko si Michelle.
Kaya naman naging kampante na rin ako. Mama Mia, handa na ako noon. Handa na akong pasukin ang buhay may asawa. Handa na akong pasukin ang buhay ng may sariling pamilya. Mahal na mahal na mahal ko na ang buhay ko. Hanggang sa pinatigil ko na si Michelle sa kanyang pagtatrabaho. Dahil Mama Mia, nung mag-aapat na buwan na ang tiyan niya ay naging maselan na ang kanyang pagbubuntis. Iminungkahi ng doktor na para raw hindi mawala sa amin ang baby namin, dapat daw ay mag-bed rest muna ng 1 buwan si Michelle. Yun ang dahilan kung bakit tumigil na siya sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pagtatrabaho. Mama Mia, iminungkahi ko na lang sa kanya na mag-aral na lang siya ng pagluluto online. Yun naman ang ginawa niya. Naging kampante at kontento ako sa buhay namin. At hindi ko alam na magugulo pala ito sa pagbabalik ng isang multo ng aking nakaraan. Isang araw, Mama Mia, nasa grocery ako noon at bumibili ng gatas para kay Michelle. Gatas para sa buntis. Nang bigla akong may nakabanggaan. Isang tao mula sa aking nakaraan. Isang tao na hanggang sa mga sandaling yon ay marami pa rin akong tanong para sa kanya na hindi niya nasasagot. Aray? Jomar? Sabi niya. Gina? Jomar, kumusta ka na? Sabi niya, Mama Mia, na nakangiti pa na animoy wala talagang ginawang kasalanan sa akin noon. At nimoy hindi ako iniwanan ng bigla-bigla. Aalis na sana ako pero bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Jomar, pasensya ka na ha. Gusto ko sanang makausap ka. Gusto ko sanang magpaliwanag. Sabi niya. Wala ka nang kailangang ipaliwanag. Tapos na ang lahat. Maayos na ako. Sige, dyan ka na. Mama Mia, iniwanan ko siya at nagmadali na akong magbayad. Alam kong sinundan niya ako ng tingin dahil naramdaman ko yun, pero buti na lang at hindi na siya sumunod sa akin. Pero Mama Mia, ang pagkikita naming yun ni Gina ay nagbigay ng kakaibang damdamin sa akin. Isang damdamin na hindi ko talaga maunawaan. Isang damdamin na hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ko ba yun naramdaman. Kung dapat ko pa ba yung mararamdaman gayong may asawa na akong tao. Oo, aminin ko. Nung nagkita kami ni Gina ay naramdaman kong parang unti-unting nabuhay ang pag-ibig ko para sa kanya. Pero agad ko namang sinaway ang sarili ko. Agad kong sinabi sa sarili ko na hindi dapat. Ang akala ko noon, Mama Mia, ay yun na ang magiging katapusan ng pagkikita namin ni Gina. Kaya lang isang araw, nagulat ako nung may na-receive akong friend request sa Facebook. Nung tignan ko kung sino yun, ay si Gina pala. Mama Mia, in-add ko siya sa Facebook. Inaccept ko ang friend request niya. Sabi ko sa sarili ko, dapat kong patunayan sa kanya na wala na sa akin ang lahat ng yon, na maayos na ako. Pero nung inaccept ko siya ay bigla naman siyang nagmensahe sa akin. Sabi niya, Mama Mia, kailangan niya raw akong makausap. Sinabi ko sa kanya na hindi na pwede dahil may asawa na ako. Hindi naman ako makikipagbalikan sa iyo, Jomar. Ang gusto ko lang talaga ay magpaliwanag. Dahil marami pa ring tanong sa puso't isip ko, ay kinita ko po si Gina nang hindi alam ng asawa ko. Nung magkita kaming dalawa ay pinaliwanag niya sa akin ang lahat. Ang sabi niya, Mama Mia, ay nagkaroon raw ng malaking problema ang kanyang mga magulang. Naghiwalay daw ang mga ito. Kaya naman, hindi niya raw alam kung ano ang gagawin dahil hindi pumayag ang mama niya na hindi siya sumama sa Maynila. Mama Mia, hindi pa raw niya kaya noong manindigan sa sarili niya, kaya sumama siya sa mama niya. Ayaw niya raw na mag-antay ako sa wala, kaya hiniwalayan na lang niya ako at mas piniling hindi na sabihin sa akin ang totoo. Bakit mo naman ginawa yun, Gina? Bakit mo naman pinangunahan ang nararamdaman ko at ang desisyon ko? Pwede naman nating win-workout sana ang mga bagay nun. Pero siguro hindi talaga tayo para sa isa't isa. May asawa na ako, Gina.
Magkakaroon na rin ako ng anak. Masaya na ako. Sana maging masaya ka na rin. Umalis na ako dun sa coffee shop na pinagtagpuan namin. Mama Mia, nagsinungaling ako kay Gina. Nagsinungaling ako na masaya na ako. Nagsinungaling ako na hinangad ko ang kasiyahan niya kasama ang ibang tao. Dahil lang totoo niyan, Mama Mia. Nung magkausap kaming dalawa at nung nalaman ko ang rason niya, nanumbalik sa akin lahat ng nararamdaman ko. Nanumbalik sa akin lahat ng mga alaala na pilit ko nang ibinaon sa limot. Nanumbalik sa akin ang pagmamahal ko para kay Gina. Mama Mia, nanumbalik ang lahat kahit hindi ko sinasadya. Pero sabi ko, magagawa ko namang pigilan ang sarili ko. Ilang araw, ilang linggo na nagawa kong pigilan ang sarili kong wag kontakin si Gina. Pero Mama Mia, isang araw, nakita ko ang post niya. Nakita kong namatay na ang mama niya. Nakita kong umiiyak siya sa post niya at namomroblema. Kaya naman, hindi ko napigilan ang sarili kong i-message siya. Tinanong ko kung okay lang siya. Sabi niya, Mama Mia, kung maaari daw ay puntahan ko siya dahil wala na siyang ibang alam na makakausap pa. Dahil wala naman daw siyang ibang kaibigan bukod sa akin. Kahit na nagdadalawang isip ako noon, pero ang puso ko, Mama Mia, ay gustong-gusto namang puntahan si Gina. Kaya pagkatapos ng trabaho ko, nagpaalam ako kay Michelle at sinabi kong may overtime kami. Sinabi kong madaling araw na akong makakauwi. Pero ang totoo ay pinuntahan ko si Gina. Kinomfort ko siya, Mama Mia. Sinamahan ko siya sa kanyang pag-iyak hanggang sa makatulog siya. Mga 1 oras na siyang natutulog nung magdesisyon ako na aalis na. Nakasandal siya noon sa balikat ko. Mama Mia, binuhat ko siya at dinala na sa kanyang kwarto para sana makapagpahinga na ng maayos. Pero nung binitawan ko na siya at nakahiga na siya sa kama ay bigla niya akong hinawakan. Pagkatapos ay bigla niyang kinabig at ang aking lieg at hinalikan ako ng pagkatamis-tamis. Para bang pinaramdam niya sa akin sa halik na yon ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pangungulila. Ako naman, Mama Mia, ay hindi na rin napigilan ang sarili ko. Dahil ang totoo, simula nung masandal siya sa balikat ko kanina para matulog, ay naramdaman ko na gustong-gusto ko siyang halikan. Pero pinipigilan ko lang noon ang sarili ko. Ngayon na siya na ang nauna, ngayon na siya na ang humalik sa akin, ay hindi na talaga ako nakapagpigil. Hinalikan ko na rin siya. Walang sali-salita na namagitan sa aming dalawa. Mga katawan, mga kamay, at mga pagkababae at pagkalalaki lang namin ang nag-uusap. Oo, Mama Mia. May nangyari sa amin ni Gina nung gabing yon. Isang bagay na hindi dapat nangyari. Isang bagay na dapat ay iniwasan ko. Pero hindi ko nagawa. Nalapit ako sa tukso dahil ang totoo ay mahal ko pa rin si Gina hanggang sa mga oras na yon. Mama Mia, mula nga nung araw na yon, mula nga nung may mangyari ulit sa amin, ay nagkaroon ulit kami ng relasyon ni Gina. Sinabi ko sa kanya ang kalagayan ko. Ang sabi niya, Mama Mia, ay handa naman daw siya. Handa naman daw siya sa magiging buhay na kasama ako. Handa siya, Mama Mia, na magtiis, na itago ang relasyon naming dalawa basta wag lang daw akong mawala ng tuluyan sa buhay niya. Ganyan kita kamahal, Jomar. Ayoko nang mawala ka sa akin ulit. Mahal na mahal kita. Mula nga nung mangyari yun sa aming dalawa, ay tuluyan na rin akong nawalan ng amor kay Michelle, Mama Mia. Ewan ko ba, kung dati ay na-excite ako sa isipin na magkakaanak na kami, bigla akong nawalan ng gana sa kanya. At para hindi ako mahuli ng asawa ko tungkol sa relasyon namin ni Gina ay in-unfriend ko siya at blinak ko siya sa Facebook. Sa WhatsApp kami at sa Telegram nag-uusap. Dun kami, Mama Mia, nagtatawagan. Kapag natutulog na si Michelle ay lumalabas ako. Pumupunta ako sa likod ng bahay at dun ko tinatawagan si Gina. Kapag tapos na ang trabaho ko ay pinupuntahan ko muna si Gina. Nakikipag-dinner ako sa kanya, humahalik
nakikipagniig. Dahil yun ang kasiyahan ko. Yun ang pahinga ko. At kapag tapos na ako ng halos 2 oras sa bahay ni Gina, ay tsaka ako uuwi sa amin. Kakain ako ng konti. Hanggang sa napansin na ni Michelle ang mga pagbabago ko. Han, bakit konti ka na lang kumain ngayon? Ilang araw ko na yang napapansin ah. May sakit ka ba? Tanong niya. Wala naman. Pero bakit ang konti mo nang kumain? Hindi na ba ako masarap magluto? Tanong niya ulit. Masarap, pero nagda-diet kasi ako eh. Gusto kong pumayat. Sabi ko. Okay. Sige, lutuan na lang kita ng pandayet mo. Sinuportahan ako ni Michelle sa sinabi kong pagda-diet, Mama Mia. Nagluluto siya ng mga gulay at ng kung ano-ano pang mga healthing pagkain. Kaya lang, konti lang din ang nakakain ko. Kasi ang totoo ay mas may gana akong kumain kapag si Gina ang kasabay ko. Ganun ko nakamahal si Gina, Mama Mia. Hanggang sa isang gabi, hindi ko namalayan na hindi ko pala na-lock yung cellphone ko. Nakatulog na ako agad dahil napagod ako sa pagniniig namin noon ni Gina. Nag-undertime kasi ako sa trabaho noon kaya nakadalawang rounds kami. Habang natutulog ako ay hindi ko alam na binuksan pala ni Michelle ang cellphone ko. Mama Mia, nagising na lang ako nung sinampal ako ni Michelle. Ano to? Ano tong nababasa ko dito? Sino to? Tanong niya. Anong sino? Sino tong tumatawag sa'yo na babe ha? Sino tong nag-I love you sa'yo? Ano ka ba naman? Wala lang yan. Mama Mia, kukunin ko na ang cellphone ko nung nag-scroll siya ulit. Akin na nga yung cellphone ko. Privacy ko yan eh. Sabi ko. Privacy? Gusto mo ng privacy para may privacy kang manloko? Mama Mia, kinuha niya ulit ang cellphone ko at saka nag-scroll. Hanggang sa mabasa niyang tinawag ko sa pangalan niya si Gina. Gina? Hindi ba ito yung ex mo? Oo. Pero ano lang yan, wala lang yan, biru-biruan lang yan. Kasi binigyan niya ako ng sideline eh. Alam mo naman, 'di ba, malapit ka ng mga anak. Kinakailangan natin ng pera at ekstrang kita. Sabi ko. Nagpalusot ako sa kanya noon, Mama Mia. Niyakap ko si Michelle, hinalikan at inassure ko sa kanya na walang nangyayari sa aming dalawa ni Gina. Naniwala naman siya. Pero 2 linggo lang ang nakakaraan ay may nakita na naman siyang chat. Hanggang sa umalis siya sa bahay. Mama Mia, pumunta siya sa bahay ng mga magulang niya. Ang sabi niya ay magpapahinga muna siya at magpapalamig dahil hindi na niya alam kung anong nangyayari sa akin at sa relasyon namin. Pero pagkatapos ng 2 araw ay bumalik din siya dahil pinakiusapan ko siya at pinakiusapan rin siya ng mga magulang ko. Mama Mia, masaya sana ako noon. Kasi nga, hindi pa rin kami naghihiwalay ni Gina. Kaya lang, isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Gina. Ang sabi niya ay nag-text daw sa kanya si Michelle. Pinakiusapan raw siya ni Michelle na iwasan ako. Pinakiusapan raw siya ni Michelle na iwanan ako. At natapusin ang lahat kung anumang namamagitan sa amin. Anong sinagot mo? Tanong ko. Sabi ko walang tayo. Sabi ko, meron akong karelasyon ngayon. Sabi ko masaya ako ngayon. Good. Sana naniwala naman. Naniwala naman si Michelle, Mama Mia. Kaya lang, siguro wala talagang sikretong maitatago habang buhay dahil may nabasa na naman siya. Doon ay nag-umpisa na siyang mag-send ng mga kung ano-anong mga masasakit na salita kay Gina. Tinawag na niyang haliparot, malandi, makati, at higad si Gina. Si Gina naman ay umiiyak. Higad ba talaga? Makati ba talaga? Kapag nagmahal ka? Mahal na mahal naman kita. Nauna naman ako sa kanya. Alam kong mas mahal mo ko. Hindi ko naman kasalanan kung mahal mo ko at kung mahal pa natin ang isa't isa, hindi ba, Jomar? Mama Mia, naawa talaga ako noon kay Gina at nagalit ako kay Michelle. Lalong-lalo na sa mga pinagsasasabi niya. Pagdating ko ng bahay ay hindi ko siya pinansin.
Tinanong niya ako kung ano ba talaga ang meron sa aming dalawa ni Gina. Pero hindi ko siya sinasagot. Hanggang sa nag-alsabalutan ulit si Michelle, Mama Mia, at umuwi siya sa kanilang bahay. This time ay pinaalam na niya sa mga magulang niya ang problema namin. Tinext ako ng papa niya. Sinabi ng papa niya na wag na raw akong magpapakita pa sa anak niya. Napaka-irresponsable ko rawng lalaki. Bakit daw ako ganon? Mama Mia, naging masaya naman ako nung iniwanan ako ni Michelle. Ang totoo niyan, masama man pong pakinggan pero wala talaga akong naramdaman nung umalis siya. Ang naramdaman ko noon ay mas magiging malaya na ako na makasama si Gina. Pwede na akong umuwi anumang oras na gustuhin ko. Pwede na akong magdamagan na nasa place ni Gina. Pwede nang magdamagan na magkasama kaming dalawa. Sa unang mga araw ay masayang masaya ako. Hanggang sa nung mag-iisang linggo na ay bigla akong tinawagan ng papa ko habang nasa opisina ako. Umuwi ka ng maaga, mag-uusap tayo. Sabi niya. Pa, marami akong deadlines ngayon at saka may company dinner pa mamaya. Wala akong pakialam dyan sa company dinner na yan. Umuwi ka. Kung hindi, aabutan mo sa labas ng bahay ang mga gamit mo. Mama Mia, umuwi agad ako. Sinabi ko na lang kay Gina na hindi ako makakapunta sa place niya kasi may emergency sa bahay. Nag-emote pa nga nun si Gina. Sabi niya kung may emergency ba raw kay Michelle. Sabi ko hindi si Michelle. Ang sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay bubuksan ko ang cellphone ko at tatawagan ko siya kapag nasa bahay na ako para marinig niya kung anong nangyayari. Ganun ako mag-assure kay Gina. Gusto kong i-assure sa kanya na wala na talagang namamagitan sa amin ng asawa ko. At pagdating ko ng bahay ay isang suntok ang sumalubong sa akin. Bukas na noon ang cellphone ko at nasa kabilang linya na si Gina at pinapakinggan ang mga nangyayari. Hindi ako nagpalaki ng anak na maninira ng buhay ng kanyang asawa. Bakit ka ganyan? Paano kita pinalaki, Jomar, ha? Tanong ni Papa. Paano pong ibig niyong sabihin? Alam ko na ang totoo. Sinabi na sa akin ni Michelle ang lahat. Pinagpalit mo siya? May kabit ka? Pa, mahal ko po si Gina. Siya po ang babaeng mahal ko at hindi si Michelle. Tarantado ka talagang lalaki ka. Hindi mo naman pala mahal, bakit mo pinakasalan? Bakit mo binuntis? Kasi pa akala ko wala nang pagkakataon para sa amin ni Gina. Napakahina ng paliwanag mo. Kung hindi ka pala sigurado kay Michelle, dapat hindi mo pinakialaman yung buhay ng kawawang babaeng yon. Ano pa bang hahanapin mo kay Michelle? Mabait, maganda, maasikaso. Alam mo, sa totoo lang, baliw na siguro ang lalaking kagaya mo. Napakakawala ng isang babaeng kagaya ni Michelle. Pero pa, hindi ko naman siya mahal. So, suportahan ko na lang financially yung anak namin. Wala akong pakialam. Hinding-hindi ka natatapak dito sa bahay ko hanggat hindi mo kasama si Michelle. Mama Mia, agad na pumunta sa kwarto ko ang papa ko at kinuha ang mga gamit ko. Nilagay yon sa isang maleta at binigay sa akin. Ang mama ko naman ay naging mahinahon at pinipilit na pakalmahin ng papa ko. Pero galit na galit talaga si papa. Kaya wala akong nagawa noon kundi ang umalis at pumunta na sa place ni Gina. Si Gina naman ay nalungkot sa kinasapitan ng relasyon namin ng ama ko. Pero naging masaya raw siya dahil araw-araw na kaming magiging magkasama. Parang siya na tuloy ang naging asawa ko sa loob ng 2 linggo. Kaya lang pagkatapos ng 2 linggo, Mama Mia, ay nabalitaan ko na inatake pala sa sakit sa puso ang papa ko at nakomatose ito, Mama Mia. Pumunta ako sa ospital. Umiyak ako ng umiyak at sinisisi ko ang sarili ko. Ang mama ko naman ay walang salita. Hindi ko alam kung sinisisi rin ba niya ako o kung naiintindihan niya ang pinagdadaanan ko. 3 araw matapos makoma si Papa ay nagising siya. Nung magising siya at nakita niya ako ay bigla na naman siyang parang galit na galit. Pinalabas muna ako ng mama ko dahil baka atakihin ng muli ang papa ko at hindi nakayanin ng puso niya.
Mama Mia, hanggang sa sinabi ng mama ko ang kondisyon ni Papa. Payag daw siyang maging anak niya ulit ako. Basta isasama ko na si Michelle sa bahay. Basta iwanan ko na si Gina. Mama Mia, sinuyo ko si Michelle dahil gusto kong gumaling ang papa ko. Nanganak na rin pala siya, Mama Mia. At gustong-gustong makasama ng mga magulang ko ang apo nila. Pero ayaw talaga ni Michelle. Pwede naman daw na kunin ko ang bata at ibalik lang. Pero hindi na raw siya babalik sa akin. Kaya lang, Mama Mia, hindi naman ako mapapatawad ng papa ko kapag hindi ko isinama si Michelle. Ngayon po, Mama Mia, ay litong-lito na ako. Mahal na mahal ko pa rin si Gina. Kami pa ring dalawa dahil siya talaga ang mahal ko. Pero kasal kami ni Michelle. Kahit saang bandang tingnan, ay kabit ko pa rin si Gina. Mama Mia, si Michelle ay hindi na ako pinapansin. Kapag pumupunta ako sa kanila, ay galit lang ang pinapakita niya sa akin. Buti na lang at unti-unti ay naiintindihan naman ako ng mga magulang ni Michelle. Ang totoo niyan, maging sila ay pinipilit na si Michelle na bumalik sa bahay namin. Dahil ang sinabi ko sa kanila ay wala naman talagang namamagitan sa amin ni Gina. Pinanindigan ko ang kasinungalingan ko, Mama Mia. Pininindigan ko na kailanman ay walang nangyari sa aming pisikal ni Gina. At sinabi ko na wala naman si Gina dito sa syudad namin at nasa Maynila na ito. Pero Mama Mia, si Michelle ay sadyang matigas pa rin. Ano ba po ang gagawin ko? Dapat bang tuluyan ko ng hiwalayan si Michelle? Dapat bang iwanan ko si Gina? Pero kung yun ang nararapat kong gawin, Mama Mia, kung dapat iwanan ko ang babaeng mahal na mahal ko, paano ko naman gagawin yun? Paano ko naman iiwasan ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Michelle? Ang magmamahal na nararamdaman ko para kay Gina? At paano ko naman mamahalin ang asawa ko na may ibang babaeng nilalaman na ang puso ko? Please po, Mama Mia, tulungan niyo po akong magdesisyon sa sitwasyon ko ngayon. Alam kong marami ang manghuhusga sa mga naging desisyon ko sa buhay. Pero masama ba talagang magmahal? Mama Mia, masama po ba na willing kang gumawa ng mali, mapanindigan lang ang pagmamahal mo? Masama po ba, Mama Mia, na mahalin ang isang tao na mahal na mahal na mahal mo kahit na mali dahil may iba na siyang minamahal o may iba ka nang kasama sa buhay? Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagpapasalamat at humihingi ng pasensya at pang-uunawa, Jomar. Nako Jomar, ako pa talaga ang tinanong mo, illegal wife ako. Pero, kung sa tanong mong mali bang gumawa ng mali, mapanindigan lang ang pagmamahal mo, yes, mali talaga. May mga pagmamahal kasi na hindi dapat ipinaglalaban. May mga pagmamahal na hindi dapat pinaninindigan kapag mali. Pero siguro, Jomar, meron din namang mga pagkakataon na nagkamali ka ng desisyon na pwede mo pa rin itama. Ikaw ang mamili ngayon. Ano ba ang sa tingin mong mas tama mong gawin? Ang hiwalayan si Gina at panindigan ang kasal niyo ni Michelle, suyuin siya hanggang sa mapaamo mo siya? O ang tuluyan mong palayain si Michelle, mag-file ka ng annulment at tanggapin mo sa sarili mo na hindi ka na talaga matatanggap ng parents mo, ng papa mo, at panindigan mo ang pagmamahal mo kay Gina? Kasi ako talaga naniniwala ako na kung bigay sa'yo ng Diyos ang isang tao, hindi magiging ganito kakomplikado ang lahat. Hindi ka ganito na masasaktan ng masasaktan. Kasi raw kapag hindi daw para sa'yo ang isang tao, kapag hindi daw siya ang nilaan ng Diyos sa'yo, meron daw mga bagay na makakasakit at makakasakit sa'yo hanggang sa ma-realize mo na hindi pala siyang nararapat sa akin. May iba palang nilaan sa akin ng Panginoon. Siguro sa ngayon, kung ako ang nasa sitwasyon mo, kung ako hihiwalayan ko muna si Gina. Hihiwalay muna ako ng bahay sa kanya, tapos aasikasuhin ko ang annulment namin ni Michelle kasi magiging unfair ka naman habang buhay kay Michelle kung magiging asawa mo pa rin siya. Paano kung nagkasakit ka katulad ng mga nangyayari dito sa ating mga letter sender, nagkasakit, iniwan ng kabit, bumalik sa asawa, ang kapal naman ng mukha mo kung ganun.
Diba? Palayain mo si Michelle. Bigyan mo siya ng pagkakataon na lumigaya sa piling ng taong tunay na mag-a-appreciate at magmamahal sa kanya. Hiwalayan mo muna si Gina, tapos makipag-annulment ka. Magpasalamat ka at hindi ganun katapang ang asawa mo. Dahil kapag matapang si Michelle, pwede kanyang kasuhan lalo ngayon na nakikiapid ka na at nakikibahay ka na sa kabit mo. Buti na lang at hindi ganun si Michelle. Hindi ka pa niya pinapatulfo. Kaya sana, hanggat maaga, ayusin mo na ang buhay mo. Kung talagang gusto mong panindigan si Gina, fine. Pero palayain mo muna si Michelle. Bigyan mo muna siya ng tunay niyang kalayaan. Mag-file ka ng annulment. Huwag mong antayin na si Michelle ang mag-file. Ikaw mag-file, ikaw ang gumastos. Dahil ikaw naman ang nagloko. Ikaw naman ang hindi nagmahal ng totoo. 'Di ba? At least yun man lang ang maibigay mo kay Michelle. Alam mo, hindi ko maiwasan na i-judge ka talaga kasi kahit anak mo, pinabayaan mo. Sana maging maayos na ang buhay mo, Jomar. Sana lumapit ka na sa Panginoon. Maraming salamat pa rin sa iyong pagtitiwala na ibahagi dito sa ating programa ang kwento ng iyong buhay. At ikaw na nakikinig ngayon, thank you po sa iyong pakikinig. Please like and share this video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click the subscribe button, click the notification bell, at para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako pong muli, ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.